At i-share ko lang ang slides natin ngayong hapon. Buo ba siya? Buo naman ba? Salamat. Sige. So, ngayon sa ating pagsasara sa CST, no, sa panlipunang turo ng simbahan na ang layunin ay pagbabago, no, sa lipunan at sa mga kultura ng mga tao. So, ganoon din natin nais umpisahan, ano, sa pagninilay na iyon. Um, para sa mga komportabling gawin itong panalangin at gawin ang tanda ng krus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa nagsusulong ng pagbabago sa lipunan. Naway biyaan tayo ng Diyos ng tumpak na paghihirap, kalituhan ng isip, tunggaliang panloob at mga di katiyakan. Nang hindi tayo magmalaki na tayo lamang ang makakapagbago sa ating lipunan. Naway biyaan tayo ng Diyos ng sapat na kabiguan, ng luha, ng gutom, ng pag-aalala at galit, nang hindi tayo makontento sa maliliit nating mga tagumpay. Naway biyaan tayo ng Diyos ng karanasan ng pagkatakwil at pagtanggi ng mga taong ating pinaglilingkuran at ipinaglalaban. Nang manatili tayong mapagkumbaba na tayo'y mga tauhan lamang at hindi ang mismong tagapagligtas. Naway alipustahin tayo ng ating mga kaaway. Kutsain ng ating mga kaibigan at pamilya ang gawain. Yanigin ang ating mga prinsipyo at pagpapahalaga upang malaliman nating maunawaan ang ating mga bakit. Buo ang puso at pag-asang makabuluhan ang ipinaglalaban. Naway sa wakas, makilala natin na matapos man ang ating buhay, iikot ang mundo at tuloy ang pakikipagsapalaran. At hindi iisa o iilan lamang ang gumagawa para sa ikapagbabago ng ating lipunan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon. Kamusta kayo? Pa-type naman sa chat, no, kung isang salita kung kamusta kayo ngayong papatapos na hapon, papatapos na araw. Ano ba ang pakiramdam ninyo? Yan, buti na may iba okay lang. Ako hindi ko sigurado eh. Yan, pagod, may mga pagod. Kaya, yan. Sabagay naman talaga, no, kailangan kayanin. May mga okay lang, overwhelmed, determined. Pahawa naman ako niyan. Yan, so bilis na check-in. Sige, yung iba baka hindi pa kaya din sagutin yung tanong. Sige, so ngayon tuloy lang natin ano yung ating module 3. Pero para maging tiyak lang ako, maari ko bang malaman ano yung ating natapos noong Lunes?
Saan ba yung pinakahuli nating natalakay noong Lunes? Okay, hanggang value of human work. Natapos naman natin 'yan 'no, Angela, okey. Sige, oo nga pala, tama, naalala ko na. Sige, so meron pa tayong naiwanang dalawang CST ano, na mahalaga. At mahalaga mapag-usapan natin 'yon kasi yung, isang grupo sa inyo ay nasa sektor na ito, 'di ba, ang mga Diane's Angels. Sige, so pero bago 'yun, mag-review tayo at kaunting bonus, 'di ba? Value of human work pinag-usapan natin, sige. Sa pagkaalala niyo pinag-usapan natin yung living wage ano, yung nakakabuhay na sahod. Maaari niyo bang mailagay bilang bonus point, 'di ba parang isa, ano, isa sa mga pamantayan o criteria, no, ng living wage para mula sa ating CST. Salamat Elkana, mabuhay ang sarili. O meron pang dalawa, no? Kung kayo ay magko-compute ng living wage, no, maaaring makatulong ito. Yan, 'di ba yung very interesting, 'di ba Maki, yung kayang makilahok sa lipunan, in-explain natin at mabuhay ang mga taong sinusuportahan. O panghuling bonus point. Hindi ko 'to ginawa sa ibang klase pero sige gagawin ko sa inyo. Ayan, madami. Ano yung tatlong SSS, 'di ba, yan na pinapahalagahan sa value of human work? 'Di ba siya nakikilahok sa pagliligtas at paglikha ng Diyos at kaugnay nito yung tatlong SSS, 'di ba? Parang Social Security System. Dahil ang trabaho ay ano yung unang S? Stewardship. Very good, Angela. Yung sanctification, 'di ba? Isang kabanalan at self-actualization. 'Di ba mas nakikilala ang sarili? Salamat Ay at salamat Elkana. Sige, ngayon puntahan natin ang isang CST na dapat malapit sa isang grupo sa inyo pero dapat malapit din sa ating lahat. Siguro mamaya hayaan ko silang magbahagi nung meron kami nung kanilang sector research presentation, tama? Na tanungan no at gusto kong sila yung maglahad, baka maalala pa nila. Sige, yung integrity of creation, hindi to bago sa inyo. 'Di ba parang alam yung kailangan alagaan ng kalikasan, mag-recycle, um, magtapon sa basurahan o nakakataon, mag-keep off the grass, 'di ba? Parang gano'n, kasama ba 'yun? Sabi dun sa ating reading ano na from the Second Plenary Council of the Philippines, yung true and just development ay kailangan kasabay nitong umuunlad din no ang pangangalaga sa kalikasan. No, alam to na environment sector sa inyo, 'di ba yung economic development hindi niya dapat kahulugan ay ang pagkasira ng kalikasan kasi yung pagiging katiwala. Pero para manuot sa atin 'to, no, alam naman na natin. Lagyan lang natin ng practical value o significance, no? Bakit mahalaga 'to? Sige nga, integrity of creation, alagaan ng sangnilikha. Bakit natin kailangan alagaan ang mundo? 'Di ba? Anong relevance niyan sa inyo? Sa bawat isa? Sagutin nga natin 'yan para talagang manamnam natin at maugat natin. Mahalaga yung CTS nito kasi mayroong practical value sa akin. Oh, bakit kailangan nating alagaan ang ating mundo? Yan muna. Let this sink in. Sagutin natin. Ano ba yung meron sa mundo? No, na may pakinabang tayo. O, puntahan natin yung selfish desires natin. Ano bang ano bang naibibigay nito sa atin? No? Oh, yung, anong naibibigay ng mundo sa inyo? Sa practical, personal na nivel. Kahit hindi muna dun sa parang mga intellectual discourse. Yun lang muna basic. Anong naibibigay ng mundo sa tao? Yes, Alex? Sir, nagbibigay po siya ng basic necessities. So, yung mga ginagamit po natin like every day, on a daily basis, pati na din po like food and everything, yun po. Yan. Yun lang ang hinihintay kong sagot ano. Hindi ko alam kung buffering lang. Pero sabi ni Alex, yun ang binibigay niya. Pagkain. Siguro dagdagan ko pa no, parang bahay o tahanan. Saan ba nakatirik yung bahay niyo? Saan nakatirik eskwelahan? Saan ka nakatirik? Di ba saan ka nakatayo?
'Di ba? Yun ang binibigay, espasyo. Binibigyan ka ng mundo ng bahay, tahanan, pagkain. O kaya, sino sa inyo, 'di ba parang mahilig mag-nature tripping, 'di ba? Yun, binibigay din ng mundo yung makalma tayo, maging mahinahon, 'di ba? Makakita tayo ng napakagandang pagbukang liwayway o pagtatakip silim, sunset. 'Di ba yan, parang ano yan eh, parang natural tranquilizer, 'di ba? Nakaka-relax yan. Ano pa? Ilan sa inyo na tila kaibigan at kapamilya nyo ang inyong mga alagang hayop? 'Di ba? Parang BFF nyo na, talagang nagbibigay sa inyo ng kasiyahan. Kung pagsama-samahan nito yung sinabi ni Alex, 'di ba? Parang lahat 'yun ha. Sabi ni Alex, basic bahay, pagkain, pampakalma, katuwang, no? Katuwang bilang yung mga alagang hayop. Ang ibig sabihin niyan buhay, 'di ba? So hindi ko alam kung nanunuot sa atin na kailangan natin alagaan yung mundo kasi binubuhay niya tayo. Kung hindi at mapapabayaan natin, unti-unting mamamatay ang sangkatauhan. Unti-unti kang mamamatay at ang iyong mga mahal. Yan yung kapalit ng hindi pag-alaga sa mundo. Na ang ibig sabihin niya buhay, no? At ang pagkapabaya sa kanya, maaaring humantong sa negatibong sitwasyon at kalagayan ng tao hanggang kamatayan. So kung tutuusin yan, 'di ba parang yung pag-aalaga sa mundo, hindi lang ikaw yung may practical need for it. Lahat. So common good din siya. Kabutihang panglahat din kapag alagaan natin, no? Ang kalikasan, ang ating tahanan, ang nagbibigay sa atin ng pagkain, 'di ba? Ang nagbibigay sa atin ng kahinahunan at nagbibigay sa atin ng katuwang, no? Merong isang magandang quote na nakuha ko, nilagay ko rin sa canvas, pero nais kong bigyan ng espasyo dito, no? Sabi dito, the earth is not dying, it is being killed. And those who are killing it have names and addresses. Hindi siya dying, pinapatay siya. Simple lang yung quotation pero parang binabaligtad niya, no? Parang pinapalalim niya yung alam natin. Sa environmental sector, 'di ba sa inyong sector research presentation, kasama ba kayo sa maituturing na pumapatay sa mundo? Sa lifestyle ninyo, sa practices ninyo, 'di ba parang isipin mo, wala akong napatay na tao, maski hayop wala akong napatay, ano ba ganyan, 'di ba? Yung gumagalaw. Pero meron ba sa gawin ninyo nagiging kasabwat din kayo, accomplice sa pagpatay sa mundo? Kasama ba kayo sinasabi ditong mga pangalan, no, at merong addresses na may tirahan sa murderer, 'di ba? Murderer pala, no, sa isang aspeto ng ating kalikasan. Yun, no, parang sana mag-sink in din sa atin 'yon. Bilang pagkapalalim dito, no, ayan, hingi ako ng tulong, Kyra. Alam kong andito ba si Kyra? Andito pa si Kyra. Yes, andito ka, Kyra, Hi, no? sir. Yan. Di ba parang Yung meron tayong... tinanong niyo sa'kin, yun po ba yun? yes, oo. So tulungan mo ako magpalalim, di ba? Nagti-reflection kami sa kanila, no? Tignan natin kasi minsan may conflict dito, 'di ba? May interpretation. At na maganda, no? Parang Kyra, maganda yung sagot mo kaya ikaw yung nais ko ring magpalalim mamaya, no? So, 'yan. So, mula doon, 'di ba sabi natin stewardship. No, at ito ay nakaugnay sa Genesis 1 kung saan sinabi ng Diyos, ang tao na mula sa ating wangis at larawan, hayaan natin siya magkaroon ng dominion. Ayan. Let them have dominion over the fish, the animals, or the creatures that crawl on the earth. Di ba parang binibigay sa tao yan, no? Ng Diyos mismo. Okay? At pinag-usapan, so kung ganun pala, parang ang bahala ang tao, so siya ang merong karapatan sa kung paano ito gamitin. Pero alam naman natin na minsan hindi ito nagagamit sa dapat. Pag nilayan natin ito, no? Sige. So bago ko tawagin si Kyra, ano ibig sabihin yan? Kasi yung iba, binabasa siya na, basta,
Sa akin naman pinagbilin, so akong bahala, akong nakakaalam. Pag nilayan natin kung ano ba ibig sabihin ng dominion. Sige. At kilala niyo ako, di ba parang isa sa paraan ko ng pagninilay, gamitin natin yung konteksto natin, yung kulturang Pilipino. Sabi din sa Genesis, let them have dominion. Subukan nga natin isalin, ano ba yung dominion sa wikang Filipino? Pakisalin nyo nga. So yung binigay sa atin dominion, ano ba yung dominion sa wikang Filipino? Ano ba itong naibigay sa atin? Dominion. Sige nga, pwede natin i-type sa chat. Pwede dominion, subukan natin isalin. Let them have dominion. Ano yun? Ano yung binigay sa atin? Sige, try lang tayo. Dominion. Siguro alam niyo yung salitang dominion sa wikang English, ano? Paano siya isalin sa Filipino? Dominion. Google Translate. Let them have. Yan, si Angela nag-direct message sa akin. Tama, kapangyarihan. Yan, Alex, kapangyarihan. Yan, sabi din ni Ay, kapangyarihan. Yan, control, pamamahala, sabi niya, kapangyarihan. Gamitin natin yung kapangyarihan. Diba? Sa ating kultura, sa ating lipunan, sino yung mga may kapangyarihan? Sige, palalimin natin pag so dominion kapangyarihan. Sino yung maituturing natin may kapangyarihan sa ating lipunan? Yan, sabi ni Nikki, gobyerno. Okay, meron pa ba? Sino yung mga makapangyarihan sa ating lipunan? Okay, gobyerno isa. Sundan niyo ako ha sa pagninilay. Kapangyarihan, ang isang halimbawa ng may kapangyarihan gobyerno. Tanong ko sa inyo, yung kapangyarihan ng gobyerno, kanino o saan nagmula? Yung kapangyarihan ng gobyerno, kanino o saan nagmula? Sino ang nagbigay ng kapangyarihan na yon sa gobyerno? Yan, sabi ni Dan. Ang tao, sabi ni Ay, di ba ang mga nakaluklok sa gobyerno, mayroon, sabi ni Marian Ethan, sa tao pa kapag may demokrasya, sa mga bumoto, sabi ni Nikki, okay, mayroon silang absolute power, authority, no? Pero yung kapangyarihan na yon, ibinigay lang at nagmula sa mga tao. Yung kapangyarihan, ipinagkatiwala lang sa kanila ng mga tao. O sabihin nyo, sir, nagkataon lang yan, coincidence, gobyerno. Kuha pa tayo ng isang halimbawa, simbahan. Ang simbahan may kapangyarihan, pero ito ay kapangyarihang nakapaloob, no, na ito ay ibinigay at ipinagkatiwala ng Diyos. Hindi siya makapangyarihan per se. Ipinagkaloob yun sa Kanya. Isa pa, mga mayayaman. Siyempre, di ba, parang, may resources sila, may certain stature, authority. Pero ito sundan niyo yung pagninilay. Yung kapangyarihan ng mga mayayaman, naging mayaman din sila at naging makapangyarihan dahil sa kanilang sarili lamang. Yung mga mayayaman ba, naging mayaman at makapangyarihan dahil sa kanilang mga sarili lamang? Hindi ba? Napunta sila sa ganong kapangyarihan kasi may mga tao at mga manggagawa nila na ipinagkatiwala sa kanila ang kanilang buhay, ang kanilang paggawa. Kaya nila naabot yung kapangyarihan at resources na yon. So kahit yun, di ba, yung mga mayaman, siyempre meron silang effort. Pero may tumulong din, may nagkatiwala din sa kanila para maabot nila kung nasaan sila ngayon. Nakakasunod ba kayo? Just check. Nakakasunod ba kayo? Yan si Dan, okay? Ay, di ba? Maki yan. So yung kapangyarihan, yung dominion, kung lalaliman pa natin sa konteksto ng sinabi natin, gobyerno, simbahan, may kaya, no? Ay kapangyarihang ipinagkatiwala. Muli, diin sa tiwala. At dito sa Genesis 1, yung dominion, no? Oo, kapangyarihan siya, pero sino yung nagkatiwala? Sa tao. No, at alam natin kung nandun siya sa relasyon at dinamiko ng tiwala, may pagpapahalaga doon na iintindihan kung sino ang nagbigay at ano ang layunin ng nagbigay.
Diba? So ang dominion dito sa Genesis ay to be stewards, no, guardians, who are answerable to God for the way in which they use His word. Kyra, gamitin nga kita yung, Kyra, ano yung binahagi mo nung tinanong ka dito? Hindi ba? Ano yung pakahulugan mo dito ba sa verse na to ng ating sector research presentation? Maganda rin yung Oh, salitang ginamit mo eh. Go ahead, Kyra. I think sir, tinanong niya sa akin kung sino yung mas nakakaangat, yung tao or yung creation, given na parang yung tao nga is yung stewards, they have control. And sabi ko po na, for me, when you have over something, it's not a good thing. Parang I think about it as a responsibility and not something to brag about. Yun. So ang ganda nun, hit na hit ni Kyra. Di ba parang dito, accountability. Di ba? Yun, so ganun yung pagtingin natin, hindi parang absolute use, absolute authority na bahala na kung maubos siya. Di ba? Bakit mahalagang binigay yung kapangyarihan na yun? Kasi yun, muli, kasama yun sa dinamiko ng kalayaan bilang pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, God has limited His own power by letting human beings have dominion. Ikaw ha, parang pagtitiwalaan kita patungkol sa paggamit niyan. God supports and encourages us when He gives us dominion. He intends us to have some control over our surroundings bilang paraan ng kanyang pag-ibig. No, at pangutlo, kung bibigyan ko lang ng diin, yung kanina, yung dominion, hindi niya binigay sa kung sino-sino lamang. Ibinigay niya ito sa kanyang nilikha na mula sa kanyang imahe. No, at yung imahe na yan, mabuti. Kaya gagamitin yan para sa kabutihang panglahat, common good. So may mga iba kasi yan. So yung pinagawa natin parang, dominion, pero bakit ganun? Parang kailangan pa rin natin bantayan yung paggamit. Isa siyang responsableng pamamahala, no? At pagpapahalaga sa kapangyarihang ipinagkatiwala. Diba? Nabanggit ni Kyra, hindi ko yung tulong. Salamat sa pagsaklolo mo, Kyra. Diba? Parang, yung iba kasi ang tingin, yan, yung dominion, ego. Ako yung pinakamataas at sulok. Lahat yan, kahit nga dito yung babae, nasa ilalim ng lalaki. Pero dito sa integrity of creation, echo. Nakita nyo, parang walang spesipikong pwesto yung tao. Kasama lang siya. No? Nagdalakbay sa mundo ng ibang sangnilikha. Diba? Echo, hindi yung sariling ego o pride lamang. Sa paglalagom ng integrity of creation, ang mga pinakamalalim niyang pagpapahalaga ay ang, kita nyo, stewardship, companionship. Iba yung sa eco, companionship. Katiwalang nakikilakbay kasama ng mundo. Sinabi ko kanina, ang pangangalaga sa kalikasan, kabutihang panlahat. Pati yung mga susunod na henerasyon makikinabang dito. At panghuli, sabi natin kung hugutin natin sa human dignity, di ba parang may halaga yung tao kasi ang Diyos ang lumikha dito. Ganun din, no? Ang kalikasan, may angking halaga siya kasi Diyos mismo ang lumikha sa kanya. No? So kung tayo nagpapahalaga sa Diyos, pahalaga natin ang kanyang gawa. May sariling dangal din, no? Ang siyang nilikha. Yan. So bilang ano yung pinakamalalalim na prinsipyo. No? At muli tapusin natin, paano ba ito isabuhay? No? Yan, maganda sana bigyan ko ng espasyo kung may oras lang yung environmental sector. Marami kaming napag-usapan doon ng mga practices eh. Di ba? O kayo, paano niyo ipakita yung stewardship companionship? Kasama ba dyan yung dati kong mga estudyante? Yun nga, alam natin yung paggamit ng straw. Di ba? Parang kung merong straw na pwedeng hugasan na lang, di ba? So yun daw, iwas daw sa paggamit ng straw. Paggamit ng scratch paper. O kaya, posible ba na integrity of creation tulad ng sa discussion board natin, maglaan tayo ng panahon na i-appreciate yung kalikasan, yung angkin niyang ganda. Diba? Para kung nakikilala natin yung ganda niya, mas lalo tayong natutulak para pahalagahan siya. Ano yung sa inyo, sa integrity of creation? Kasama ba kayo muli din sa kanina? Sa maaring tinuturing na kasabwat o mismong murderer o pumapatay ng kalikasan? Kasama ba kayo doon? Integrity of creation. Sana mahanap niyo yung
ng puwang at espasyo kung ano yun. Sige. Walang tanong? Maliwanag naman ito? At napalalim natin ang practical value naman niya. Yan. Pati yung pagnanili sa kapangyarihan. Sige, puntahan natin yung kasunod. Salamat, Angela. Yung pinakahuli ay people empowerment o pagkapalakas, no, sa taong bayan, sa kapangyarihan ng taong bayan. Sabi din sa ating reading, no social transformation is genuine and lasting where people themselves do not actively participate in the process. Diba? Sa ating canvas, kasamang tinatalakay ng people empowerment ang subsidiarity. Diba? Subsidiarity. Ang punto nito, parang hayaan mo yung tao, diba? Parang makilala yung sarili niyang lakas. No? At tulungan din yung sarili niya. Diba? Yung subsidiarity, parang sinasabi, yung mga mas malalaking institusyon, diba? Gobyerno o mga samahan, parang maaring obserbahan muna, no, at kilalanin ano yung kayang gawin ng individual o mas maliit na komunidad bago siya manghimasok. Yan. Kung talagang may urgency, no, at hindi talaga kaya, yun, syempre, 'di ba, parang option for the poor, tutulong. Pero kailangan din kilalanin ang sarili nilang lakas. 'Di ba? Kasi ang tunay at malalim at sustainable na pagbabago, kailangan may ownership, may accountability, may accountability yung mismong tao, 'di ba, na nagnanais ng pagbabago sa kanyang buhay para maging pangmatagalan siya at sustainable. Yun yung punto ng people empowerment. Kinikilala yan, yung pagiging sentro ng bawat isa. May magandang quote, baka nakita nyo, pero gagamitin ko para ipaliwanag dito. No? Parang, yan, if you wait for the government, it will be too late. If we act as individuals, it might be too little. But if we act as communities, it might be enough. No? People empowerment, subsidiarity. Sige nga, hayaan natin itong parang kumulo na sa ating mga isipan at puso. Kaya niyo ba mag-isip ng mga konkretong halimbawa para sa quotation na to? Di ba parang people empowerment, subsidiarity? Di ba parang yung nung naramdaman, parang tinipon yung lakas ng yung mga tao para gumawa ng pagbabago. Meron ba kayo naiisip na halimbawa itong mga nakaraang taon o mga nakaraang mga buwan para sa halimbawa ng people empowerment at subsidiarity? Diba? At siguro minsan dahil sa ginawa ng komunidad na yun, nahamon din yung iba, parang ginaya, no? Yung modelo naging huwaran din. Meron ba kayong naiisip? Para sa, ayan, si Angela, ayan, medyo mahihayin tayo ng mga direct message. Yung mga committee pantry at donation drives, pwede, no? Parang individual na effort, natulungan yung iba, tapos nahamon din yung iba, di ba Angela? Na parang tularan yun. Di ba? People empowerment and subsidiarity. Okay. Bakit natin pinapahalagan yan sa mas malalim no, na prinsipyo? Kasi sa people empowerment at subsidiarity, kinikilala yung kalayaan ng tao. Diba? Ano yung gusto niya? Ano yung lakas niya? Ano yung magagawa niya? Ang Diyos, di ba? Parang binigay yung kalayaan sa lalim ng pag-ibig, napakahalaga nun sa Diyos. Di ba sabi pa nga sa Integrity of Creation kanina, di ba nililimit na yung power niya kasi binigyan ng dominion. No? Kasi manifestation of freedom yun. Ang Diyos siya, mismo nagbibigay halaga sa kalayaan ng tao. Di lalo na tayo. At yung people empowerment, isang paraan yun para pahalagahan yung kalayaan na yun na meron dapat ang bawat isa. At pangalawa, yun, meron siyang, kaya niyang managot, no? Accountability, freedom and responsibility. No? Ang pinaguhugutan ng people empowerment. Bilang isang pagkapalalim, meron akong nakitang parang ang gandang storya, ang simple-simple lang niya, pero tungkol siya sa paggalang sa pagpili, no, choice. Pero kung nung binabasa ko uli, sabi ko, ay, yung story pinapakita rin na kahit sa simpleng pagpili at paggalang sa pinili, parang pagkilala din yun sa tao, no, at parang ini-empower mo siya
No, parang ini-encourage mo yung ownership niya or accountability niya sa sarili niyang buhay. Tunghayan natin tong quotation na to. Sige, baka maaari naman akong makahingi ng tulong para basahin yung simpleng naratibong ito. Sino maaring magbasa? Bilang pagpapalalim sa people empowerment sa pamamagitan ng dignity and choice. Meron ba? Yung hindi ko pa narinig. Kasi alam ko si Alex narinig ko. Ayan, sige. Hindi ko, si Marian ba to o si Ethan? Go ahead. Dignity and choice. I learned this lesson when I worked at a food pantry in Syracuse, New York. One winter, we were giving out coats and gloves. I handed a man a pair of gloves, and a minute later, he came back to tell me there were holes in them. I fetched a green pair of gloves and made sure there weren't any holes. Do you have any other color? The man asked me. My first thought was judgment. These are free. You should be grateful just to have them, I wanted to say. Frustrated, I got him a different color. It was later that I realized I had a privileged sense of choice, as if only I was worthy of choosing the color of my gloves, but he was not. By allowing the man to choose, I gave him dignity and respect. It honored his free will, which is integral to who God made us to be. Freedom to choose, in God's eyes, is not privileged, it's universal. Maraming salamat, Marian. Di ba parang ang simple lang story, Pinili nung isa yung gusto niyang ibigay, di ba, sa isang pulubi. Pero gusto rin mamili di ba, nung binibigyan. Di ba, parang grabe naman to, binibigyan na nga, pinili ko na ng maganda, di ba, yung walang butas, okay naman yung kulay. Pero yung pala, no, parang sa likod nun, di ba, yung simpleng pagpili na yung tao, paggalang sa freedom niya, sa gusto niya, sa konteksto niya. May konteksto siguro siya bakit iba yung kulay yung gusto niya. Diba? Dignity, respect, choice. And I think no, parang it's a sense of empowerment also. Kasi ginagalang mo kung ano yung gusto niya. Ang simple-simple lang. Pero ang lalim din ng talab, nung nabasa ko sa akin, ay para maunawaan yung people empowerment. No? Panghuli, bilang pagkapalalim dito, nais kong magbahagi ng isang video, no, isang storya sa Biblia at para mahasa yung ating pagdinilay, gusto ko sa pagpanood natin ng video, pagnilayan natin, no, parang ano yung halimbawa ng empowerment doon. Okay, na empowerment. Bukod dun sa video, kung nais yung puntahan yung teksto, ilalagay ko rin sa ating chat, Pero meron ako, alam niyo yung mga superbook kung kayo ay pinapanood noon. Nung kayo ay bata, parang merong 2 minutes na animation yung story. So ito ay ang kwento ng pagkapagaling sa isang paralitiko. Okay? So ayan yung text, pero ito rin yung video. Panoorin natin at tignan natin paano buhay yung empowerment dito. Iyan ko lang muli. Sige, nakikita niyo na ba yung parang video, yung slide ng video? Meron ba? Okay, sige, i-play ko. Mga 2 minutes lang naman to. Muli, tignan natin kung ano yung empowerment dito, no? Storya to ni Jesus, di ba, nung panahon niya? Hi, we're new in town. What's everyone so excited about? Jesus of Nazareth is in that house. Some think he is a prophet. Others say he can do miracles. Miracles, huh? Sounds right up your alley, Chris. You! Where are you going with that man? We are taking him to Jesus who can perform miracles. I gotta see this. Come on, this way. Which one is Jesus? Please move aside. We're coming through. Coming through, please. Move aside.
Be encouraged, my child. Your sins are forgiven you. What is the meaning of this? Is it easier for me to tell this paralyzed man that his sins are forgiven, or to tell him to get up and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. See, Joy? People can do miracles. Come on. I have been healed by Jesus of Nazareth. Tapos na, ayan. So, hindi ko kayo siningil ng entrance fee, ha? Ayan, sige. So, tingnan natin yung storyang yun. Pagnilayan natin yung people empowerment. Ito yung mga tanong. Ano? At sabihin nyo kung anong tingin ninyo. Sino yung empowered people dun sa story? At bakit sila? Mula sa inyong pagtingin? Ano yung makinaharap, no? Kinonfront nila. No? Kaya masabi nyo, empowered sila kasi sa kabila nun, tumuloy sila eh. At ano yung resulta? Sige nga, pag nilayan natin yung story. Sino yung empowered people doon? May mga karakter, yung paralitiko, yung mga tao sa paligid niya, si Jesus, yung crowd. Anong tingin nyo? Nasalamin ba doon yung people empowerment? At bakit? Sige. Pag nilayan natin yun, daanan natin yun ng panahon para ma-process natin kung naintindihan natin yung punto ng people empowerment. Meron ba doon pinakita yung freedom, responsibility, acting within communities, diba? Can be enough. Yan, pwede magtaas ng kamay o kaya ay mag-type sa chat bilang pakikilahok sa ating pagninilay. Sino yung empower doon? Tingin ninyo. Pwede nyo rin tingnan yung text, no? O wala ba? Pwede rin sabihin nyo, sir, parang hindi ko nakita. Meron ba doon yung parang hindi nagpapigil? At dahil hindi nagpapigil, di ba, parang nakamit yung mabuti para sa tao. Kaya pa? So kahit subok lang. Yan. Sige, ayan, nagtatype pala yung iba. Sabi ni Ay, yung tumulong po sa paralitiko makarating kay Jesus, dahil sa kabila ng dami ng tao, humanap talaga sila ng paraan upang makarating kay Jesus ang paralitiko at dahil doon gumaling siya. Salamat Ay. So sinasabi ni Ay, yung apat, no, o kung dati alam mo eksakto na babae o lalaki na nagbuhat sa kanya, sila empowered, ano? Sabi mo Ay, sila empowered. Kasi kung titingnan niyo yung istorya, sabi ni Ay, maraming hadlang, ano, 'di ba Ay? Yung una, yung tao, may parang yung nakabelo. Baka nga, it's a symbolism of people with power. Di ba? Parang culture and religious figures, no? In Jesus' time. Di ba? So, empowered. Parang sinabihan na sila, pero parang tumuloy. Tapos, hindi ko alam kung napansin nyo, mahalagang detalye ng storya, no? Iniakyat nila sa bubong at sinira nila ang bubong ng bahay. Isang struktura. Di ba? So, di ba empowerment yun na talagang para makuha mo yung palagay mong tama at mabuti para sa kapwa, sa story, yung paggaling ng paralitiko, binangga mo yung mga struktura. No? O in-engage mo yung struktura
Ano ba yung mga struktura na yun? Paano ba yung people empowerment? Struktura ngayon, maaari yung polisiya o proseso ng gobyerno, batas, makakapangyarihang tao, di ba? Mga kumpanya. Yung parang binasag nila yung struktura at napanindigan ito kasi sa manang huli yung mabuting kapakanan ng paralitiko paggaling niya. Di ba? So lumagpas dun sa sinasabi ng tao, um, yung struktura binasag. Siguro maaari ding tignan na yung mismong paralitiko, alam niyang mahina siya, pero yung desire niya, di ba, yung kanyang kagustuhang gumaling. Siguro sa malalim na pagninilay, baka yung pakiusap niya din doon sa mga taong tumulong sa kanya na parang samahan niyo ako kasi nais kong gumaling. Baka meron ding empowerment doon, di ba? Sa huling klase kanina, nung nagbahagi, empowerment po kasi si Jesus, pinatawad yung kasalanan at alam natin nung panahon nila ang pagkapatawad sa kasalanan ay liberation, no? And assurance of second chances. So empowerment din 'yun. Yan. So yun. Ewan ko, may gusto pa ba kayong idagdag? O kaya pwede rin naman, no? Parang hindi pagsang-ayon. Pero nakakasunod ba kayo kung paano nasasalamin ng kwentong ito, no? Ang empowerment? Okay, sige. So yun. Siguro dala lang ng pagod, ano? Pero sana nagme-make sense pa ako. Kumbaga. Sa huli, paano ang pagsasabuhay ng people empowerment? Kailangan ba mag-ed sa people power kayo? Ganyan, mag-community pantry? O balikan nyo lang ha. Pwede ba yung people empowerment sa org work ninyo? Sa trabaho sa org? Sa group works ninyo? Hinahayaan nyo ba yung mga kamiyembro na magsalita, magpahayag, mapakinggan? O minsan ba may mga tao ba kayo sa inyong paligid, no, sa inyong mga grupo na sina-shutdown nyo? Ay, hindi naman maganda sasabihin niya, hindi mahalaga, parang walang value. So parang dinidisregard nyo na lang. Yung people empowerment pwede magsimula doon. Tignan nyo kung doon kayo tinatawag. Diba? Yan. Sa huli, no, nilaanan natin yung 8 CST o tapos na. No? Pero kilala nyo ako, mahilig ako magbigay ng summary, no? Parang pagtitipo ng lahat. 3 linggo yun. Hindi ko alam kung parang ang bilis ba o kulang pa. Pero 8 CST, ito yung mga tinigan natin. Nilagay ko lang bilang pagbubuod yung CST at ang malalim niyang pagkapahalaga. No, yung integrated development, yung dangal, ginamit pa natin yung analohiya ng pera, di ba, na pareho pa rin ang kanyang halaga. Solidarity. Ang pagiging katiwala sa universal purpose of earthly goods. Pero, ginagalang din yung karapatang pagmamay-ari. Yan yung hika, di ba? Human freedom, innovation, care, and accountability. Sorry, ito, social justice and love. Di ba? Common good and relationships. Di ba? Pag merong love, relasyon yun eh. Peace and active non-violence. Naalala niyo pa? Option for the poor. Uy, common good uli sir. Oo. Di ba kasi yung katarungang palipunan at yung option for the poor, parehong bubuti ang lahat. Pero meron yung theological grounding. Value of human work, yung 3 S. Integrity of creation at people empowerment. Pero mulit-muli, no, yung paalala, magandang pag-usapan, pero walang kwenta ang mga prinsipyong ito kung pinag-uusapan lang sa klase, kung binabasa lang sa canvas, at kung hindi sinasabuhay ng mga tao. Hindi ka man Katoliko at Kristiyano, baka meron din dito ang pwede mong makuha bilang pagpapakatao. Diba? So yun yung hamon. Ibalik ko kayo sa pinaka-ating on-site class sa CST, di ba? Parang itinuring siyang lihim. At sabi natin, isang skandalo yun na lihim, no, ang palipunang turo. Ngayong tapos na natin ito, mananatili ba itong lihim sa inyo? O ibabahagi at higit sa lahat, makikita sa ating mga kilos at pagpapasya. Yun yung hamon ng Module 3. At itong ating mga paglalago.
Meron ba tayong tanong dun sa 8 o maliwanag naman? At nakikitaan naman na merong paglalapat sa personal na pagsasabuhay. Tanong, pagdaragdag. Ayos naman? Okay. Ngayon, kung wala kayong tanong, at least kay JC, kay Alex, at kay Maki, tignan natin kung anong naintindihan ninyo. Okay, so yung last part natin ay isama nyo na rin yung break dito, no? Parang kasama nyo yung break, bahala kayo kung gusto nyo na mag-start. Yan. Ay yung ating parang application. So parang kanina, di ba, pag bonus objective assessment, subjective assessment, kung paano natin siya naintindihan. Okay? So, tignan natin kung anong kaya ng oras kasi iba nga ang pace natin. Ano? So, ang gagawin natin sa bahaging ito ay ang bawat isang grupo ay bibigyan ko ng isang kaso. Okay? Case study. So, ang kasong ito ay maaring totoo o kaya hindi. Okay? Ngayon, anong gagawin nyo dun sa kasong iyon? Teka, yung unstable yung internet ko. Teka lang ha. Yan, naririnig nyo ba ako naman? Maliwanag naman yung audio ko kahit walang video. Maraming salamat, Maki. Yan, sige. Subukan ko ulit mag-on ng video sa ilang saglit kung kakayanin. So, ang gagawin natin ay case study. So, ang bawat grupo may magkakaibang case tasyo. At mula doon, parang gusto kong sagutin ninyo ang mga tanong na ito, no, bilang pagkapalalim at application ng CST. Okay? Ginagawa natin ito kasi sa presentation, yung final presentation, gagawin din natin ito para sa sektor. So talagang hinahasa ko na kayo, no, para doon. Okay. So yan, makalagay sa ating chat. Doon sa kaso na mabibigay sa inyo, anong dalawang CST, una, ang maaaring na i-apply upang naiwasan sana yung issue o sitwasyon. Pangalawa, yung ipipili nyo, ano yung isa pang CST na maaari namang gamitin para matugunan ng problema. So isa parang review of the past. Kung nakita to, halimbawa kung nasunod yung CST na to, hindi to aabot sa sitwasyon ngayon. Yung pangalawa, dahil nandiyan na yan, ano makakatulong na CST para i-resolve siya, no, or gumabay, no, sa dapat na pagtingin at pagkilos. At dahil na-apply yun, do you have a recommendation, di ba, on the next steps for the situation? Ayan. So sa interest ng oras, sigan natin kung ano ang kayang maabot. Ang gusto ko ay nasa proseso na ma-apply natin ito. Okay? Bilang documentation, bahala na yung bawat grupo, maaring ilagay sa Jamboard, Word file, o ano man, no, ang inyong case, i-type din yung case, tapos ito yung sagot niyo dito, anong CST, no, at bakit yun yung napili. So mahalaga, no, para umugat talaga, no, sa ating aralin. Tingnan nyo yung mga notes niyo, yung understanding natin, yung talakayan natin, paano natin siya hinimay-himay. So yun ang gamitin nyo bilang pagkapaliwanag. Okay, sige. So yun ang ating gagawin, no, hanggang sa mamaya. Sige. Tingnan natin yung application, napakahalaga. Kasi pinagnilayan natin siya, hindi natin siya minadali. So tingnan natin kung na-apply natin siya.